Yan, salamat po sa Panginoon. Ako po yung anak ni Daddy. Anak po ni Pastor Felix. Ako po yung panganay. At dalawa lang po kami magkapatid. Pareha po kami babae. Yan. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay si Sweet Alethea P. Villafranca. Diba? Ganda po ng pangalan ko. Kaya very good po yung mga magulang ko sa pagpili ng pangalan. Kasi po yung nag-backstory. Kasi daw po yung sweet, tsaka po yung Alethea. Yung Alethea po ay Greek word for katotohanan. So pag tinagalog po yung pangalan ko, matamis na katotohanan, Parco Villafranca. O diba, ganun po dapat kayo. Pag mag-aanak po kayo, gandahan niyo po yung pangalan. Amen. Ayan, so salamat po sa Panginoon. At kami po ay nagbiyahe kanina ng 5 a.m. na po kami nakasakay ni Mommy. Ay, salamat po sa Panginoon dahil dinala po ako ng Panginoon dito. At usually po sa Sariaya po kami nakakapaghayag ng salita ng Panginoon. At dito naman po, nakikita niyo po siguro ako tuwing anniversary or tuwing sa online po natin ng mga sambang gabi. Recorded po yung mga testimonies, yung Word of God. Pero ngayon po, salamat po sa Panginoon dahil face-to-face po tayo ngayon na hahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? So paghanda na po, wala pong matutulog. Amen? Kasi po alam niyo po, gawa po yan ng kaaway na para hindi po natin ma-absorb yung salita ng Panginoon. Mararamdaman niyo parang, ay, ang lamig, parang ang sarap matulog. Lalo po ngayon may aircon. Sa Sariaya po kasi wala po kaming aircon. Pero medyo malamig-lamig po doon ngayon kasi po maulan. So parang nakikita ko po yung mga kapatid ko. Parang yung iba po medyo lumiliit na po yung nakikita sa mata kasi parang sumisingkit na po. Yung iba naman po, isa pa pong gawa ng kaaway. Nagdadaldala na parang, ay, may naisip kang gusto mong i-chika sa katabi mo. Pero yun po, mamaya na po natin gawin yan. Ngayon po ay mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. At ayun po, salamat po sa Panginoon dahil feeling ko nga po, alam niyo na po yung update sa buhay namin kasi pag nakikita ko po si Dading nagpipreach po dito, lagi po siya may update kung ano po nangyayari sa amin ni Jean. At sabi ko, ganun po pala talaga kapag anak ka ng pastor. Yung buhay mo po, alam na ng buong kongregasyon. Kasi sinasabi po talaga ni Daddy na pinapatotoo niya po na ang kabutihan po ng Panginoon. At ngayon nga po, salamat po sa Panginoon dahil ako nga po ay registered medical technologist na. Salamat din po sa prayers nyo. Talagang nalaman ko po yun ay nagbabadminton pa po kami. Sa badminton court ko pa po nalaman. At nauna pa po ang mga kapatid namin sa Sariaya na congratulate po sa akin. Sabi ko, anong meron? Bakit ako-congratulate? Tapos yun po, nandun na po ang aking pangalan sa listahan po ng pinagpala na makapasa po sa board exam last March, April. Ayan. Salamat din po sa Panginoon dahil po nakapasa na po ako, naranasan ko na rin po mag-work. At salamat po sa Panginoon dahil ito po encouragement po, hindi po ito pagmamalaki. Pero salamat po sa Panginoon dahil naranasan ko na po talagang ibigay yung buong first fruit po ng sweldo ko po ng isang buong sweldo, ibigay po lahat sa Panginoon. Hindi po ito para magmalaki, kung hindi para i-encourage po ang bawat isa na possible po na ganun yung faith natin sa Panginoon. Na hindi lang po tayo mag-settle sa 10%, mag-settle po tayo na ay sige Lord, parang ito naman na yung lagi kong binibigay. Pero hindi po. Bilang mga anak ng Diyos, kasama po sa pag-i-increase ng faith natin ay yung pag-i-increase ng tithing, pag-i-increase po ng offering natin. At salamat po sa Panginoon kasi exam po ako sa DOH, nakapasa po ako out of 253 applicants. Salamat po sa Panginoon. Tinawag po ako for initial interview, nakapasa din po ako at tinawag din po ako for final interview nung last Monday. At iniintay na lang po namin yung result. This week daw po nila hopefully ibibigay. Kaya kung ano man po yung plano ng Panginoon, yun po ang mangyari. Makapasok man po ako sa DOH or hindi, sa Philippine Blood Center, sa kanya ko na po
pinagkakatiwala ang lahat. Kasi yun naman po talaga yung trabaho natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Na magtiwala po talaga sa ating daddy, sa ating ama, na ating pong Panginoon. Amen. At handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Ang dami ko na pong nachika, ano? Ayan, so bago po tayo magsimula, meron po akong nabasang poem. Matagal na po ito, pero hindi ko po kilala yung author. Ang title po dito ay, If God Had a Refrigerator. Kasama po yan. Basa ba? Ayan. Bago po tayo magsimula, ay basahin po muna natin to. Sabi po dito, if God had a refrigerator, your picture would be on it. If He had a wallet, your picture would be in it. Sa kasunod po, He sends you flowers every spring and sunrise every morning. Whenever you want to talk, He'll listen. He can live anywhere in the universe and He chose your heart. What about the Christmas gift He sent you in Bethlehem? Not to mention that Friday at Calvary. Sabi po dun sa dulo, face it, friend, He's crazy about you. Amen? Ganun po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kung ang term po ng gumawa ng poem na to ay He's crazy about you, ganun po magmahal ang Panginoon sa atin. Sabi po dito, di ba, yung consistency. He sends you flowers every spring, sunrise every morning. At nandun po yung makikita po natin, ganun po mag-show ng love ang Panginoon sa atin. Amen. Na-bless po ba kayo? Ang ganda po ng poem na yan. Natutuwa po ako. Amen. So, ayan po, tayo po ay magbasa ng ating salita po ng Panginoon. Ating po pag-aaralan ay nasa Genesis 8:1. Meron po ba kayong mga Bible? Amen. Na-encourage po ang bawat isa na magbukas po ng kanilang Bible. But dalawa pong version ang babasahin natin. Genesis 8:1 po sa NIV at Genesis 8:1 po sa Ang Salita ng Diyos. Yan, tayo po ay magsitayo. Sa NIV po muna tayo. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and He sent a wind over the earth and the waters receded. Sabi naman po sa version sa Ang Salita ng Diyos, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko, kaya ipinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo po ang aming pagsamba sa oras na ito. Tinataas po namin ang iyong salita, Panginoon. Alam namin ang iyong salita ay nagbibigay ng buhay, ang iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan, at ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaang ito. Kaya, Panginoon, pangunahan mo po ako, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na mapagtagumpayan po namin ang araw po na ito, Panginoon, yung mga gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay. In Jesus' name, sa iyo, Panginoon, ang aming atensyon, yung aming buong focus, Panginoon, ay hindi po mawala. Kung hindi manamnam po namin, Panginoon, ang salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, hindi lang po kami sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya sa inyo po namin tinataas, pangunahan mo po ako, Panginoon, magsalita ka po, mag-minister ka sa iyo pong mga anak sa oras po na ito. In Jesus' name, Amen. Maaari na po tayo umupo. Kayo po pala, hindi po ako kasali. Amen. So dito po sa ating pong pag-aaralan, sabi po dito, di ba, ang story po na ito ay lahat naman po tayo nakapag-Sunday school siguro o karamihan po sa atin. At sikat na sikat po sa atin ang story ni Noah. Amen. So dito po si Noah po yung ating pag-uusapan. At sabi po dito, in-instruct po ng Diyos si Noah na gumawa ng malaking arko dahil po sisirain. Dahil madami na pong mga tao ang wala na po talaga silang pakialam sa pakikipagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Puro kasamaan na lang po yung ginagawa nila. Kaya sabi po ng Panginoon, gugunawin na po niya ang mundo sa pamamagitan po ng malaking baha. At uulan po ng malakas, uulan ng matagal. At yun nga po ang nangyari. At ito po ay nangyari na judgment ng Panginoon dahil nga po wala na pong taong matuwid bukod po kanila Noah.
At sabi po dito sa Genesis 6:11-13, napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Amen. So yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya po, nung nakita po niya si Noe na siya na lang yung matuwid at wala na pong iba, sabi niya, ay hindi na maganda to. Kailangan i-reset na natin ang mundo. Kaya po nagkaroon po ng malaking baha. And Noah did as he was told. Rain came and the waters rose, but the flood did not subside until months later. Dahil nga po 40 days and 40 nights, umulan ng umulan, hindi po talaga nag-subside ng mabilis yung baha. Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Bilang mga mananampalataya, nararanasan po natin may mga pinapagawa sa atin ng Diyos na minsan di po natin maintindihan at dumadating tayo sa point na kagaya po ni Noah, walang ibang mapupuntahan kasi nandun na lang po sila sa arko eh. Habang iniintay po nila yung pag-subside ng tubig, nandun lang sila, Lord, ano ba yan? Ang tagal. Umulan po ng umulan at ang tagal nilang nasa barko. Iisipin natin, bakit po ba nangyayari to? Hindi naman kaya po napunta si Noe at yung kanya pong mga kapamilya doon at mga hayop ay dahil sila po yung nagrebelde. Kung hindi nagpunta po, nandun po sila sa sitwasyon na yon dahil sumunod po sila sa Panginoon. Kaya ating pong pag-aaralan ay, ang title po na ating pag-aaralan ngayon ay Waiting, a Time to Expect God's Move. So yung mga narinig nga po natin patotoo kanina, nakakatawa po. Kasi sabi po ni Brother Dan, tama po ba? Brother Dan, sabi po nila habang iniintay po nila yung result ng CT scan, tama po ba? Sabi po niya, nilay hands niya po yung kanyang asawa. At yun po, di ba, may mga tendency tayong mga tao kapag nag-aantay tayo na, Lord, ang tagal, ano pong gagawin namin? Wala pa po yung ganitong resulta. Wala pa pong kasiguraduhan kung ano nangyayari sa atin. Pero, ang nangyari po sa ating pong kapatid, kumilos po ang Panginoon. Waiting is a time to expect God's move. Amen? So, pag naghihintay po tayo, hindi lang po tayo parang hopeless o nagiging restless tayo. Kung hindi, ito po ay time para i-expect. Ano po ibig sabihin ng ine-expect? Ibig sabihin, alam po natin na may gagawin ng Diyos. Amen? Amen. At, amen. Dito po sa ating pag-aaralan, ano po ba yung mga katotohanan na matututunan po natin sa passage na to? What truths does this passage teach us? Number 1, number 1 po, waiting develops faith and patience. Amen. Sabi, makikita po natin sa verse na ito, umulan po sa loob ng 40 days and 40 nights. At dahil binuksan ng Diyos ang lahat po ng mga bukal, lahat po ng mga source ng tubig sa buong mundo, umapaw po talaga at lumubog ang buong mundo. At sabi po sa Genesis din, sa loob po ng 150 days, bumaha po. Amen. So yun po, 40 days and 40 nights, yun, tuloy-tuloy na pag-ulan. At dahil tuloy-tuloy po yung pag-ulan, 150 days po yung tinagal ng baha bago po siya bumaba. At bilang isang tao, kagaya po ni Noe, wala nang ibang nakita kundi po yung hayop, pamilya niya, tapos pag tumitingin po siya sa labas ng arko niya, puro tubig. Napakadali pong ma-overwhelm. Di ba po, pag na-isolate po tayo, kagaya po nung pandemic, di ko po alam kung na-realize niyo po ito, pero nung pandemic po, mabilis po tayong mairita. Lalo na po sa mga kasama natin sa bahay. Amen. Na-realize ko po ito nung after na po nung pandemic na parang lagi po akong naiinis kay Jean kasi lagi ko po siyang nakikita. Naiinis po ako kay Mami kasi andaldal. Naiinis po ako kay Daddy kasi wala. Basta po, parang ganun po yung nangyari ng pandemic kapag lagi mo na pong nakikita yung mga kapamilya mo na dati naman hindi po kasi nag-aaral o nasa ministry, parang may iba ka pong kahalubilo. Pero kagaya po nila Noe, imagine niyo po yun, gaano po sila katagal na nasa arko.
na wala din po silang ibang makita, bawal din silang lumabas, wala din po silang makita. Imagine niyo po ang ingay siguro sa loob ng barko. Puro ingay ng hayop, tapos yung mga nila, ang dumi, tapos naaamoy nila yun ng matagal. Di ba po, may mga ganong inconveniences po na naranasan sila Noe. Pero ano po yung tinuro sa kanila ng Panginoon? Na habang naghihintay sila na bumaba yung tubig at tuparin ng Panginoon yung kanya pong pangako na magkakaroon po ng panibagong buhay, dinevelop po ng Panginoon yung patience at faith nila Noe at ang lahat po ng mga nasa arko. Sabi po dito, he chose to hold on to God's promises. Nakita niya na tinupad na ng Diyos ang isa sa mga sinabi niya at yun po yung uulan nga ng malakas at bababa. So pinili pa rin po ni Noe na intayin ang makasunod pang gagawin ng Panginoon. So tayo po kasi bilang mga tao, kapag nakikita po natin diretsyo na, ay, kilos to ng Panginoon. Nakikita po natin na, ay Lord, ang galing-galing mo, kumikilos ka talaga. Ang dali pong magtiwala sa Panginoon. Pero pag nakikita po natin na parang, hala Lord, kasama ka pa po ba namin? Kagaya po nung inawit po natin kanina, di ba? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Ganun po yung Panginoon sa atin. Na hindi lang po bilang kapag evident po yung kilos niya, tsaka lang po tayo magtitiwala sa Kanya. Kung hindi, kahit hindi po natin nakikita, maging sa panahon po ng mga paghihintay natin, nagtitiwala po dapat tayo sa Panginoon. At sa atin pong ministry, yan, sa mga humahayo po dito, amen, may mga humahayo pa po ba? Term niyo po ba dito yon sa Marikina, humahayo? Ayun, baka kasi hindi niyo po baka taga-Sariaya na talaga yung punto ko. Ayan, sabi po, yung mga may mga nagba-Bible studies pa po tayo, di ba po? At may mga pagkakataon po tayo na ang tagal po natin pinagpe-pray. Sabi ko, may mga kaklase po ako, halimbawa ng mga sinesyaran ko. Sabi ko, Lord, tagal ko na po pinagpe-pray, tagal ko na po sinesyaran to, ba't parang di naman po nagbabago? Parang tigas-tigas naman po ng ugali ng mga kaklase kong ito. Sa school po kasi, as much as possible po talagang nag-share po ako sa mga kaklase ko po, sa mga teachers ko po even, ng salita ng Panginoon. At pag nakikita ko po sila, sabi ko, Lord, parang di naman nagbabago. Parang hindi naman po tumatalab o wala pong natatanim sa kanila na salita mo. Pero alam niyo po, salamat po sa Panginoon kasi may ginagawa po talaga ang Diyos. Basta po nagtatanim tayo. Kasi salamat po sa Panginoon, yung best friend ko po na before ay hindi po siya mananampalataya, pero dahil po sa masugid na pananalangin, pag-share po ng salita ng Panginoon, ngayon po ay mananampalataya na rin po siya. At salamat po sa Panginoon dahil ngayon po nakikita ko po na tumutugtog na rin po siya sa church nila. At siya po ay talagang masugid na din po na naghahayag ng salita ng Panginoon. So ganun po, hindi lang po dahil naiirita tayo na parang walang nangyayari ay walang ginagawa ang Diyos. Amen. So lagi pong may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kagaya po ni Noe, let us exercise our patience and faith that He will finish what He started in us. No one knew that they would soon be let out of the ark. Each day, they exercised their faith and patience. At nakita po natin na the Lord sustained them while they were patiently waiting. Amen. Hindi po sila pinagkulang, wala po tayong nabasa na pinagkulang sila ng pagkain ng Panginoon habang nasa arko po sila. Lagi pong, ang nakikita po natin sa Genesis, sinustain po sila ng Panginoon sa buong duration po ng kanilang pag-iintay. Sabi po sa Hebrews 12:2, yan. Sabi po dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So yan po bilang mga mananampalataya, habang naghihintay po tayo sa Panginoon, i-fix po natin yung mata, i-fix po natin yung attention natin sa ating Panginoon lang. Hindi po parang, ay may nakita akong bagong ang ganda-ganda.
doon na po tayo titingin. Kung hindi dahil perfect na po ang ating Panginoon, siya na lang po ang tingnan natin hanggang sa finish line. Amen? Wala na po tayong ibang titignan dahil ang Diyos na po natin ang dapat nangunguna po sa ating mga buhay. Amen? Ano nga po yung number 1? Ano po yung number 1? Mga kapatid, nandyan pa po ba kayo? Ano po yung number 1? Amen. Waiting develops faith and patience. So, sorry po, ganito po ako magsalita sa unahan para hindi po, parang nagre-recitation po tayo. Amen. So, yun po waiting develops faith and patience. Number 2 naman po, ano po yung makikita natin na nangyari sa panahon po ng paghihintay nila Noe habang nasa loob po sila ng arko. Number 2, God does not abandon His children. Sabi po dun sa verse, diba, let me emphasize, God did not forget Noah and everyone else inside that ark. Ang ganda po nung sinabi sa verse, hindi kinalimutan ng Diyos. Sabi po doon, hindi kinalimutan ng Diyos ang lahat ng mga nasa arko, kaya pinaihip niya ang mga hangin at bumaba ang tubig. Amen? Kaya mga kapatid, hindi rin po tayo kinakalimutan ng Diyos. He has not forgotten His children who obey His commands. He has not forgotten you. Amen? Remember that His eyes are fixed on His children. Amen? Natutuwa po ba kayo doon na parang, tinitingnan ako ng Diyos, alam ng Diyos lahat ng ginagawa ko. Parang hindi po tayo nawawaglit sa isipan ng Panginoon. At, ayan, ito po ay isang evidence na hindi po tayo kinalimutan ng Diyos today. Kasi po, hindi niya po tayo kinalimutang gisingin kanina. Amen? Blessing po yan. Sabi nga po ni Daddy, every gising is a blessing. So, hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. Kanina pa lang, simula ng araw natin. Kaya po, yun po yung isa sa mga paalaala natin na hindi niya po tayo kailanman kakalimutan. God did not forget anyone else inside that ark. At sabi din po doon sa alam niyo po ba yung song na Safe? Yan, meron po doon sa part ng bridge, sabi po doon ay, He is never far away, always reaching out to save. Yan. So, yun po yung isang song. Maganda din po yan. He is never far away sa atin pong mga anak niya. At ito po ay isang verse na napakaganda. Matthew 6:26. Pwede ko po bang hilingan lahat po ng PGP? Basahin niyo po itong Matthew 6:26. Yung English version po muna, NIV. Lahat po ng PGP. Amen? Sige po. 1, 2, 3, go. Amen. Kukunti po ba ang PGP natin? Amen. Sabi po dito ay, look at the birds of the air. They do not sow or reap or stow away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Next naman pong magbabasa, yung Tagalog ay mga PST. May PST po ba? Ako kasama ko sa PST. Amen? Pakilakasan po ng boses para marinig po natin yung pagpapala ng Diyos sa kanyang salita. 1, 2, 3, go! Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Amen? Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon doon na yung mga ibon daw po sa himpapawid, doon nga naman, hindi po sila nagtatrabaho, hindi po sila, wala po silang ipunan, pero pinapakain po sila ng Diyos. At ang ganda po ng sinabi doon, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Amen? Sabi mo nga po sa katabi mo, mahalaga ka. Amen. At sabihin po natin naman sa kaliwa, sabi po natin, hindi ka kinalimutan ng Diyos.
Amen. Yan po dapat. Yan po yung dapat sinasabi natin na may mga pagkakataon na parang, Lord, parang mag-isa na naman ako. Pero hindi po. Pansinin po natin ng mga ibon, mas mahalaga po pala tayo sa mga ibon. Amen. Ayan. Sabi po dito naman, gusto ko pong i-share to, favorite verse ko po to. Sabi sa Awit 116, verse 7. Ito po ay isang memory verse na napakaganda na hindi po talaga marunong mag-abandon ang Diyos sa kanyang mga anak. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya'y mabutit, hindi marunong magpabaya. Amen? Ang ganda po nung hindi marunong magpabaya. Di ba po? Ganun po yung Diyos natin. Kapag minahal ka niya, kapag ginawa ka na niyang anak, hindi ka na niya kayang pabayaan. Amen? Amen po ba mga kapatid? Naranasan niyo po ba na hindi talaga nagpapabaya ang Diyos? Amen. So, ayan po. I-memory verse na din po yan kasi madali lang naman po siyang i-memorize. Ayan. Awit 116, verse 7. So, whenever you feel like you are surrounded with nothing but flooded waters, His eyes are fixed on you. At natatandaan po natin yung story po ni Peter na, di ba po, sabi po niya, Panginoon, gusto ko din maglakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. At nung sinabi niya po yon, hindi niya po sinabi na maglalangoy po siya para makapunta sa Panginoon. Kung hindi po sinabi niya po yon, ibig sabihin, maglalakad din siya sa Panginoon. At ano pong nangyari sa story na yon? Nakapaglakad po siya, di ba? Mga ilang steps. Dahil nakatingin po siya sa ating Panginoon. Pero, nung nakita niya po na, may paparating na malakas na hangin, may paparating na malakas na alon. Nung napatingin na po siya doon, lumubog po siya. At meron po akong nakita sa internet. Sabi po, ito po ay galing kay Architect Euclid. Yan. Sabi po doon, I'm sorry I looked away, pero ang sabi po ng Diyos, I didn't. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos sa atin, na may mga pagkakataon po na tayo ang hindi nakatingin na umaalis yung tingin natin sa Panginoon. Pero siya po pala, kailanman, hindi po umaalis yung tingin niya sa atin. Di ba po ang ganda? Tapos aabutin ka ng Diyos. Nandito pa din ako, anak. Di ba po? So, ayan po. Yun po yung maging reminder sa atin na kailanman po hindi po tayo nawawaglit sa mata at isip ng Panginoon. Amen. So, balik po tayo kay Noah. Sabi po doon, habang nasa arko po sila, nandun sila po sa sitwasyon na yun dahil sumunod po sila sa Panginoon. Kaya po nandun sila sa, masasabi po natin na parang inconvenience o masasabi po natin na hindi magandang sitwasyon dahil sumunod po sila sa Panginoon. At makikita po natin na bakit naman gano'n, nasa pangit po silang sitwasyon, ay sumusunod naman po sila sa Panginoon. Pero po, bilang mga mananampalataya, na-experience po natin yan, na ang pagsunod po sa ating Panginoon ay hindi po talaga madali. Talagang aalisin niya po tayo sa ating comfort zone. Amen? Pero po, ang pangako naman po sa atin ng Panginoon, ano po yung number 2? God does not abandon His children. Amen. At yun nga po, kaya po tayong mga mananampalataya, lagi po nating i-fix yung eyes po natin sa Panginoon dahil hindi niya po tayo kailanman kayang pabayaan. Amen. Ano po ulit yung number 1? Waiting develops faith and patience. Number 2 po ay? Amen. At ang number 3 naman po natin ay God is always on the move. Yan. Ito po yung kinanta natin kanina. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Amen. May isang tagpo naman po sa John 5, sa Bagong Tipan. Meron po dong, pumunta po si Jesus sa isa pong pistahan. Tapos meron po dong parang paliguan po siya. Ang pangalan ay Bethesda. At sabi po doon, meron po mga may sakit doon na nandun. Nag-aantay po sila kasi ang inaantay po nila na gumalaw yung tubig. At sabi daw po nila, kapag gumalaw daw po yung tubig, yun daw po ay parang nilalaro nung anghel. At ang unang tao
na makalusong po dun sa paliguan na yon after parang galawin ng anghel yung tubig, gagaling daw po. Kaya lang, meron pong isang lalaki doon, sabi po niya, ilang years na po siyang may sakit. At hindi po siya laging mauna doon sa paglusong. Kasi lagi po siya nauunahan. Sabi po niya, parang nagsusumbong po siya sa Panginoon, papunta pa lang po ako, may nakalusong na po, paano po ako gagaling? At sabi po ito, nalaman po ito ni Jesus. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Sabi po nung lalaki, opo, kaya nga lang po, lagi po akong nauunahan. Pero ang sabi po ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At syempre po, dahil sinabi ng Panginoon, nangyari po at gumaling po ang lalaking ito. At nalaman po ito ng mga pinuno ng mga Hudyo at dahil nga po tinutuligsa po nila ang Panginoon, nagalit po sila. Sabi po nila, bawal yan. Bakit mo binuhat ang iyong higaan? Araw daw po yun ng pamamahinga. Di ba po before, kapag po sa mga Hudyo, pag araw po ng pamamahinga, as in, bawal ka pong gumawa. Kino-consider po nila na ang pagbubuhat ng higaan ay paggawa. So, hinahanap po nila, sino ba nagpagaling sa'yo? Sino ba yung mga nag-utos sa'yo na ganyan? At nung nalaman po nila na si Jesus, yung nagpagaling sa kanya, sabi po nila, may mga mali na naman pong ginagawa ang Panginoong Jesus. Kasi sabi po nila, araw ng pamamahinga, bakit mo pabubuhatin yung lalaki ng higaan niya? At higit sa lahat, araw ng pamamahinga, bakit ka nagpapagaling? Yun po yung sinasabi nila sa ating Panginoon na parang minamasama pa po nila na gumaling ng hapon, kinulusan na nga po ng Panginoon yung lalaki na yon. Pero dahil po araw ng pamahinga, bawal daw po. At ito naman po ang sinagot ni Jesus. Sabi po sa John 5:17. In His defense, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too am working." Amen. So sabi po dito, kahit po anong araw, kahit po anong sitwasyon na ang ating buhay, lagi pong kumikilos ang Panginoon. Hindi po siya nahihinder ng, halimbawa, holiday ngayon. O kaya, day off ko ngayon, wag muna kayo mag-pray. Ang dami niyong sabay-sabay. Hindi po ganon. Kung hindi wini-welcome pa nga po ng Panginoon yung ating pong mga pananalangin, yung ating pagtawag sa Kanya, kasi gusto niya po tayong kilusan. Ang ganda po ng sinabi dito, "My Father is always at His work, and I too am working." Amen? So, kahit di po natin nakikita o hindi po natin nararamdaman na kumikilos ang Panginoon, lagi po siyang kumikilos. Our God is never tired. He never stops working in our lives. We just have to expect that when we are with God, He is working in our waiting. So kahit naghahantay po tayo, God is working in our waiting. Amen? Amen. God orchestrates everything according to His plan. Let us find peace in the truth that He is always on the move. Kagaya po nila Noe. Bakit po kaya nila pinalabas yung uwak? Di ba po? May pinalabas po silang una, uwak. Tapos po, nung hindi po bumalik yung uwak, pinalabas po nila, kasunod ay kalapati. Yun. Bakit po kaya nila pinalabas ang mga uwak at kalapati? Dahil po, alam nila na hindi pananatilihin ng Diyos na bahalang po forever. At wala na. Alam po nila, Noah expected God's move while waiting on His promises. Amen. So, naniwala po sila na, Panginoon, hindi lang ito yung sitwasyon na pananatilian namin forever. Alam namin na may kasunod ka pang ibibigay. Kaya po nagpalabas sila ng mga uwak at kalapati. So mga kapatid, maging paalaala po sa atin ito. Waiting is such a beautiful season in God's plan. Amen? Maganda pong season yung waiting kahit po ayaw natin karamihan. Ako po, ayaw ko po nun eh. Kapag po, personally, ako po sa pamilya po namin, ako po yung pinakang hindi pasensyosa. At nagagalit po sila daddy sa akin dahil doon. Kasi parang, ano ba yan ate? Parang lagi po akong clumsy. Laging gusto ko po ay nandyan na agad. Kaya ang ginagawa ko po sa
Nung nag-aaral pa po ako, wow, hindi na po pala ako nag-aaral, thank you Lord. Sabi ko po dun tanda ko po nung nag-aaral pa po ako, may planner po ako, mahilig po kasi ako sa planner. Tapos po, may binigay na deadline sa assignments, may binigay na deadline sa quizzes or sa projects. Ang ginagawa ko pong deadline, hindi po yung araw ng deadline. Kundi mga 2 days before the deadline, dapat tapos ko na po yun. Ganun po yung yung isip ko. Kasi parang ayoko po na madedelay, ayoko po na parang may mangyaring hindi ko mapasa pala kapag hindi ko agad ginawa. Ganun po ko kawalang kapasensya. Na hanggang doon po umaabot na kahit hindi pa talaga deadline, ginagawa ko na agad. Pero ayun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon, na ang paghihintay po ay napakagandang parte ng plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil kapag naghihintay po tayo, gumagawa po ang Panginoon. Hinahayaan po natin na kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayan, dahil ito po ay panahon na i-expect natin na may ginagawa ang Diyos, this demands our full surrender. Amen. Ulit po, ano po yung number 1? Waiting develops faith and patience. Number 2, God does not abandon His children. Number 3 po ay, God is always on the move. Amen. At number 4 po, waiting prepares you for your new season. Amen. At ito po yung nangyari sa panahon po nila Noah. Na sabi po sa Genesis 8:11, ito po yung pinalipad na po nila yung kalapati. Sabi po dito, gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. So napakaganda po ito na sinabi po sa Genesis, na hindi po nawala ng saysay yung paghihintay nila sa loob ng arko, na ang tagal-tagal, 150 days bago pa po bumaba yung tubig. At sabi nga po dun sa verse, 600 years old po si Noe nung nangyari po yung mga flood. At nakapag-birthday pa po siya kasi 601 years old na po siya. Saka po sila nakalabas. Di ba po? Nakapag-happy birthday pa po siya sa loob ng arko. So, ganun po, di ba? May mga panahon po na matagal po talaga yung pag-iintay natin. Pero, nakita po natin dito na yung paghihintay po pala ay pagpe-prepare ng Panginoon sa atin sa bagong season na darating sa ating mga buhay. Amen? At sabi po dito, He is clearing the way for us. He is preparing the new season for us. Pagkatapos po ng mahabang panahon ng paghihintay ni Noe sa loob ng arko, ano pong nadatnan nila? Bagong buhay. Amen. Hindi lang po bagong buhay hindi na po sila nanatili sa loob ng arko, kung hindi sinabi na ng Panginoon, magpakadami na kayo, punuin ninyo ng inyong bagong buhay ang buong mundo. At sabi po ng Panginoon, abundance. Mangalap kayo sa mundo at magpakarami. And just like the end of that story, God revealed the beginning of a rainbow, the symbol of His promise. Amen. So, doon po nakita po natin na kwento po nito ni Noe, ito po yung origin kung saan nagmula yung rainbow. Amen. So napakaganda po na hanggang ngayon nakikita po natin may rainbow after every ulan. At yun po, ibig sabihin, sabi po dito sa Genesis 9:15-17, ito po yung sinabi ng Panginoon. I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. Sabi po sa 17, so God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. Amen. Yun daw po yung sign ng Panginoon na hindi na niya po gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng baha.
At hanggang ngayon po, mga kapatid, tinutupad po yun ng Panginoon. Kahit po nararanasan po natin na madami pa rin pong bumabaha ngayon. Pero hindi na po siya buong mundo, na isang malawakan, di ba? Yun na po ay, ibig sabihin ngayon, bunga na po yun ng mga kasalanan pa po, o mga improper na hindi po naayos na maayos yung mga drainage, ganyan-ganyan, dahil kinukurakot ng iba, di ba po, may mga ganon, o dahil maring pagtatapon ng basura, ganun po. Pero yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang pangako na hindi na niya po gugunawin yung buong mundo sa pamamagitan po ng malawakang baha, ay patuloy po nating nararanasan. Ano po yung significance nito sa atin? Each rainbow reminds us that He is still true to His Word. Amen. Napakagandang isipin po niyan. Mga kapatid, until now po, God is fulfilling His promise to all mankind. A promise that was made thousands of years ago. Amen. Ganun po ka-promise keeper yung ating Diyos. Na kahit po ang pinangakuan niya po ay panahon pa or generation pa nila Noah, pero hanggang ngayon po nararanasan natin. Amen. We still see rainbows today and may His promises always be refreshed. Amen. Dapat po bawat rainbow na nakikita po natin, ma-remind tayo na hindi po yun yung symbol ng LGBT. Amen. Hindi po yun yung symbol na ang pag-ibig daw po ng Diyos ay parang ang inaano po kasi nila na kahit tinatanggap ka po ng Diyos kahit ano ka po. Pero ang Panginoon po, tinatanggap po tayo, pero binabago niya rin po tayo. Amen. Hindi po ito yung symbol na kasalanan. Kung hindi ito po ay symbol ng pangako ng Panginoon, yung faithfulness niya po sa ating mga buhay. Ayan, so we still see rainbows today and may His promises always be refreshed in our hearts. That as we wait, we are to experience and expect God's move. Amen. Sabi po dito sa Habakkuk 2:3, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. Sabi po dun, di ba? Kahit po may mga panahon na parang, ay, ang tagal. Naglilinger pa. Pero sabi po ng Diyos, hintayin mo. Wait for it. It will certainly come and it will not delay. Amen? Ganun po magpalaan siya sa atin. It will certainly come and it will not delay. Yan. Waiting is surrendering. Waiting is acknowledging God's sovereignty. So kung nasa waiting time pa man po tayo mga kapatid, ayan, i-remind po natin ang ating sarili na number 1, ano po yung number 1? Waiting develops our patience and faith. Number 2, mga PST, ano po yung number 2? God does not abandon His children. Number 3 po, mga golden heart circle. God is on the move. At hindi po natin mapipigilan ang paggawa po ng Panginoon. Lagi po siyang gumagawa. Hindi man po natin nakikita o hindi man po natin nararamdaman, He is always on the move. At tayo pong lahat, number 4. Ano po yung number 4? Waiting prepares you for the next season. Amen. So, yun po. God has a new season in store for all of us. So, may mga panahon man po na nag-iintay tayo, nag-iintay ng, kagaya ko po, nag-iintay kung matatanggap ako sa Philippine Blood Center, o may mga panahon man po tayo na nag-iintay tayo ng provision ng Panginoon. I-expect po natin na as we wait, God is waiting. At ano naman po yung response natin? Kagaya po ng ginawa, di ba po nila Noe? Pagkababa po nila ng arko, ano po yung una nilang ginawa? Nagpasalamat po sila, nag-build po sila ng altar at doon po sila nag-alay ng pasasalamat sa Panginoon. Nag-alay po sila ng mga hayop na nagpapasalamat sila sa Panginoon na sa Kanya po talaga nagmumula yung bagong buhay, bagong season ng atin po mga buhay. So ayun po, bilang mga mananampalataya, kapag binigay na po sa atin ng Panginoon yung mga bagay na iniintay natin, wag po nating kalimutan na pasalamatan po ang Diyos. So kagaya po ni Loe,
Huwag po tayong mapagod na maghintay na tuparin po ng Diyos ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen? Yun lang po. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Lord, we give you glory. We give you all the praises. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. At Panginoon, sa oras po na ito, na ang iyong salita ay naihayag, ikaw, Panginoon, ang Diyos, na magpanatili nito sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpaunawa sa amin kung ano po yung kahalagahan ng pagtitiwala, ng paghihintay namin sa iyong kalooban na mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa aking po mga kapatid na dinala mo po ngayon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na magsusustain sa kanila, anuman po yung season ng buhay na nandito sila, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. Ipaalala mo lagi na ikaw ay laging kumikilos. Hindi man po namin nakikita o hindi man po namin nararamdaman, lagi kang kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw po ang Diyos na patuloy na mag-control ng aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos na patuloy na ma-manifest at ma-magnify sa buhay ng iyong mga anak. We give you glory. We give you all the praises. Pwede po bang sumigaw ng malakas na amen ang bawat isa? Amen! Thank you, Lord. Amen.